ang mga kumpatsero ng bayan. Katunying ang Jerry Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, September 24, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Upgraded na online tax estimator inilunsad ng BOC. Pinay tennis star Alex Ayala pasok sa round of 16 ng Jingshan. Sino ba si Jingshan? Jingshan Tennis Open. Lugar pala yun. Senator Lacson at Senator Marcoleta nagkainitan sa pagsisimula ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. 2026 national budget lusot na sa committee level ng Kamara. Dalawang bebot Ba? ninakawan na ikinulong pa bago ginahasa. Nako! Sa isang hotel sa Pasay, isa sa 3 sospek arestado. At 2 Chinese national na illegal na nagtatrabaho sa Boracay, arestado. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, inilunsad ng Bureau of Customs ang beta testing version ng kanilang upgraded online tax estimator na layong magbigay ng mas mabilis, malinaw at detalyadong breakdown ng buwis sa publiko. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mas user-friendly. At kapag sinabing user-friendly, kumbachero, ito yung mga manggagamit. Manggagamit yan. Yan yung mga manggagamit. Yung kaibigan ka lang kapag may kailangan sa'yo. Pero pag wala nang kailangan, ay, hindi ka nakilala. Nungka. Yan ba yun? Mas user-friendly daw po. Muntik nang mapalundag si Paring Ray. At tumpak! Ayun! Ang upgraded estimator na ginawa katuwang ang Management Information System and Technology Group. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Commissioner Nepomuceno na mas madaling maintindihan at mas malinaw ang breakdown ng duties, taxes at iba pang mga legal na bayarin. Patunay ito sa layunin ng ahensya na pagbutihin ang mga serbisyong direktang nakatuon sa publiko. Pinilitan ng Customs ang bagong estimator, ang dating online duty and tax calculator, matapos questionin ng aktres na si Bella Padilla ang buwis na siningil sa kanyang shipment na mas mataas kaysa sa lumabas sa ODTC o yung online duty and tax calculator. Mahina naman palang kumuwenta yung dati na yun Tama lang, palitan na yun. So ito, maayos naman mas daw magaling. Mas magaling daw yung tax estimator. Kaya lang, Customs Commissioner
Ariel Nepomuceno. Itong paham sa IT na si Kuyang Art Samaniego, sinubukan yung tax estimator. Itong bago? Itong bagong tax estimator. Down daw yung system. Bakit tingnan nyo yung mga taga-IT dyan? Baka kulang lang sa tubig. Buhusan yung konti, yung malamig-lamig. Baka kailangan lang i-reset. Kailangan reset. 6:07 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Aabante sa susunod na round ang Pinay tennis star na si Alex Ayala sa Jingshan Tennis Open sa China. Ito yung matapos mapataob ni Ayala si Alyona Foley ng Belarus sa puntos na 6-3, 7-5 sa round of 32 ng laro. Bagamat muntik makabawi ang world number 322 na si Foley sa ikalawang set, nagpakita ng composure si Alex at matagumpay na tinapos ang laban. Susunod namang makakaharap ni Ayala sa round of 16 si Mei Yamaguchi. Sino? Si Mei Yamaguchi. Ng Japan. Ayun. Alas 6:08 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Nagkainitan sa pagsisimula ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson na siyang chairman at si Senator Rodante Marcoleta, dating chairman. Nagugat ito sa usapin kung sino maaring maging state witness sa kontrobersyal na katiwalian sa paggamit ng pondo sa flood control projects. Kinwestiyon ni Marcoleta ang pagpabor ni Lacson kay Bryce Hernandez upang maging state witness sa nasabing iskandalo kaysa sa mag-asawang Curly and Sara Diskaya. Depensa ni Lacson, sarili niyang pananaw at hindi ng komite ang naging sagot niya sa isang panayam. Bagay na hindi dapat daw questionin ni Marcoleta. Natapos ang sagutan ng dalawa matapos pansamantalang suspindihin ni Lacson ang hearing. Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. Chair. go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the you are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an investigator, we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is investigating. Sinuspend ang hearing pero hindi po natapos doon. Hindi natapos. Gaya ng off-cam Gaya ng ating balita, hindi pa natapos doon. Mas matindi ron. Mas matindi. At nakunan pa ng audio. Kitang-kita. Audio video. Suspended yung hearing pero tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Nagbanta na nga magwa-walkout. Tumayo na si Senator Marcoleta. Pero mabutit nilapitan ni Senate President Tito Soto at ayun. Sabi niya, mula pari hanggang hulo. Saan ka man ay bati na tayo. Ayos naman. At natuloy ang hearing. Alas 6:11 na ng umaga pero hindi lang po si Chairman Ping Lacson ang nakababag ni Senator Rodante Marcoleta. Isa pang kabitenyo ang binabag ni Senator Marcoleta sa katauhan ni Justice Secretary Crespin Remulla.
pinagtalunan ni na Marcoleta at Remulla kung dapat magkaroon ng restitution o pagbabalik ng mga ninakaw na pera bago ilagay sa Witness Protection Program ang mga resource persons, partikular ang mag-asawang Diskaya. Giit ni Marcoleta, walang ganitong klase ng batas. Ano raw? Walang ganitong klase ng batas. Habang ikinatwira naman ni Remulla na ito'y batay sa moralidad na angkop at makatutulong sa bansa. Narito ang naging sagutan ng dalawang opisyal sa pagdinig sa Senado. I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating. The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag Sir, po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion ito. I am articulating Then it's your option, the sir. It provision of law. is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Matindi. Natututuloy tayo dito sa Sa mga abogado. Actually, parang gusto kong maging senador si Boying Remulla. Talaga, ibang klase rin, Kaya pala, issue pala, naging malaking issue pala yung restitution na yan. May kilala ako, restituto. Ako, may kilala din ako. Ang pala niya, Resti. Mother, kilala mo yon? Di Quiros. Si restituto. Kaya, may karugtong ka pa ba dyan? Wala, iba na. Sayang. Alcantara Dapat na may to. karugtong dyan. Yung meron kasing sumingit dyan eh. Oo. Sabi niya, baluktutin na yung batas na yan. Ayun, Para mapasaya yung tao. At viral yun. Kumbachero, viral ngayon yung video na yun. Tukuyin na natin si Senator Erwin Tulfo. Matindi yung... Mother, dapat naidugtong yun. Dapat yun ang karugtong. Yung sabi niya... Yun ang karugtong. Ang sabi niya ganito, hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas na yan. Ang nagsasalita po ay mambabatas. Mambabatas. Ibig sabihin, yung Gumagawa ng batas. Ang sabi po niya, hindi po batas. Ganito katindi yung sabi niya, with emphasis na ganito. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas. Ito na. Sige nga. Sige. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? At sumagot si Secretary Remulla ng... Yes, sir. Napangiwi tuloy yung si Attorney Kimbo. Nasa likod. Si Attorney Kimbo, yung Senate, Secretary ng Director committee. General ng Blue Ribbon. Ayun, yung nasa likod. Isang magaling na abogado yun. Nung nagsasalita, hindi muna niya pinapansin. Pero nung marinig na niya yung bandang huli,
Ayan, tinan nyo. Ayun, no. Napangiwi. Saan ka naman, paano ka hindi mapapangiwi dun sa sinabing, sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Nako, patay tayo doon. Pagka ganun ang pangangatwiran, patay tayo doon. Mabuti na lang at pwede nating mapagbigyan ang isang mambabatas na bagong mambabatas, bago pa lang gagawa ng batas at hindi abogado. Hindi abogado. Ang mahirap niyan kapag abogado na nagsasalita ng ganyan, kumbachero. Matatakot ka eh. Matatakot ka talaga. Matatakot ka, kumbachero, lalo na kapag sinabi mo yung salitang Vox Populi, Vox Dei. Ibig sabihin daw po, the voice of the people is the voice of God. Binasa ko tuloy ko ang origin ng phrase na yun, kumbachero sabi nitong si Dr. ChatGPT, kumbachero, isang magaling isang pantas yan. Isang Dr. Chat. Si Dr. Chat. And sabi po ng isang paliwanag sa Vox Populi, Vox Dei. Total naman nakakahawa tong mga yung mga senador na to. Sabi niya, the opinion or clamor of the masses is not necessarily wise or divinely inspired, but often close to folly, instability, or mob rule. Yun, Those people should not be listened to who keep saying the voice of the people is the voice of God, since the tumult of the crowd is always close to madness. Ayun. Ibig sabihin, kapag dumami yung tao at sumigaw ng mga kabaliwan, yun na ba ang tinig ng Panginoon? Yun yung paliwanag dito nung... Kaya hindi po tayo pwedeng mapasunod ng mob. Batas, kaya nga ginawa yung batas na yan para magkaroon ng order, ng kaayusan. Ano sabi nung isang matinik na abogado? We are a government of law and not of men. Pagka sinabi mong sometimes we have to bend the law to please the people, ay nako, patay tayo dyan, mga kaibigan. Nako, patay tayo dyan. Ay, buhay. Alas 6:19 ang ating oras. Masantos siya kabasanad sa kayo namin nagbangon kila. Ibinunyag ni dismiss Deputy DPWH District Engineer Henry Alcantara na para kay Ako Bicol Party List Representative Saldico ang bulto ng pera sa larawang ipinakita ni dating Assistant Engineer Bryce Hernandez sa naunang flood control scandal hearing. Ngunit paglilinaw ni Alcantara, hindi niya personal na nakaharap si Ko dahil tanging mga tauhan nito na sina alias Paul at Mark ang tumatanggap ng pera. Taong 2022 na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO si Yusek Bernardo. Ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP, base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10. Nakalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito. Ayun. So first time ito na mabanggit ang pangalan ni Congressman Saldico dyan sa Bulacan. Sa First Engineering District. Noong mga nakakaraang mga hearing, nakakailang hearing na ba dyan ng Senado at ang Kongreso, ang laging nababanggit Senador. Yes. Senator Jinggoy at Senator Joel. At nagkaroon pa nga ng pagkakataon yung dalawang mambabatas na makonfront si Bryce sa isang hearing. Ngayon, ayan, Congressman Saldico, mukhang kailangan na talaga kayong umuwi. At para harapin at sagutin ito, dahil habang wala kayo, kayo ang matuturo. Kailangan maidepensa ninyo ang inyong sarili dito.
Nung una may mga tinuro tapos biglang lumalambot Oo. kapag nakakaharap. Hindi naman po ganun. Hindi ko naman po kayo nakita. Ganun ang mga nangyari. Sabi lang po ni Boss Henry. Sabi ni Boss Henry. At hindi naman po taon nila ni Senator yung hindi naman po si Senator mismo yung kausap ko, kundi mga tao niya. Inabot ko lang. Ayun. Samantala, kinontra naman ito ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez at iginit na minsan na umano niyang nakitang magkausap mismo si Ko at si Boss. Si boss niya, si Alcantara. Sinabi rin ni Hernandez na personal na silang nakapag-deliver kay Ko ng bilyong salapi na nakalagay sa maleta. May pagkakataon pa niyang nasa 6 hanggang 3 o hanggang 7 van ang nagdala ng mga maleta na naglalaman ng tig 20 maleta daw yan. Na naglalaman ng tig 50 milyones. Bawat isang maleta sa basement ng isang hotel sa BGC. Subok na matibay. Subok na matatag. Ay, nako. Itinanggi nga po ni ako Bicol Party List Representative Zaldico ang aligasyon laban sa kanya sa pagdinig ng Senado kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Giniit ni Ko na ang mga sinabi ni dating Public Works Engineer Henry Alcantara ay hindi totoo at walang basihan. Sa hearing, sinabi ni Alcantara na si Zaldico ang pangunahing proponent ng mga maanomalyang proyekto sa Bulacan 1st District Engineering Office. Lumabas sa Senate hearing na mula 2022 hanggang 2025, nasa mahigit 35 bilyon piso ang halaga ng mga proyekto na promotor si Ko, katumbas ng 426 na mga proyekto. Sa isang pahayag, sinabi ni Ko na gagamitin niya ang kanyang karapatan na sagutin ang nasabing mga paratang sa tamang panahon at tamang forum. Alas 6:24 ang ating oras. Susunod! Dito po! Sa gitna ng kontrobersya, mga investigasyon sa pondo sa flood control, abalusot na ang budget, 2026 budget sa lower house. Sa committee level. Sa committee level. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 624. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, matikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ay, magandang morning kay sa batang-batang si Kurt Young. Mukhang magja-jogging maaga. Kumusta ba si Ate Gina? Ayun. Gina Young ng Gold Leaf Tea. Ayan. Tsaka si Dr. Si Mama Mary. Si Mama Mary, sa atin yan, get well Mama soon Mary po. Young, get well soon. Tsaka si Dr. Greg Azores, na isang magaling na doktor sa tawag doon, yung sa buto, yung sa buto. mga sa aksidente, sports sports doctor. Ayan, magandang morning. Laging ang dami daw, laging masyadong nakatutok din sa mga pangyayari kahit na busy sa kanyang mga pasyente. Habang nag-o-opera ba siya, nakatutok. Doc, ganun ba? Huwag kayo baka manunod habang nag-o-opera. Baka iba ma-opera nyo yan. And speaking of doctor and the opera, meron palang doktor na nagpapaalala sa mga, ito yung sa Amerika, kumbatsero, sa mga kano. Sa kano lang? Pati na rin sa mga kana. Lalo na sa mga kana pala. Na iwasan daw ang pag-inom ng Tylenol. Tylenol. Nakakainom ako niyan pagka umuwi ako sa atin. Ito sa pinaka-common na gamot sa Amerika. Parang paracetamol lang. Paracetamol talaga ito, para sa lagnat. Ito yung
sa atin dito ang pinakakilala medical, di ba? Biogesic. Pero doon sa amin sa Amerika, pag nauuwi kami ni Kumbachero, yan ang tinetake namin, alam mo naman kami. Tylenol. Hindi na ako nakakauwi. Ako man medyo busy. Meron hong isang doktor na nagsasabi ngayon na iwasan daw yan, lalo na ang mga kababaihan, lalo na kung may sila buntis. Ba't kaya? Dahil ito raw ay associated with autism. Ganun. At si Kuya Arnel Berceles na bumabakas. Sabi niya, yung cortal daw, yung cortal. Kuya Arnel. Hindi yung nabanggit Kuya Arnel Tylenol yung binanggit. So kapag kabuntis, mas delikado dahil related sa autism? Related daw sa pagkakaroon ng autism nung magiging anak. Mataas daw ang risk ng neurological conditions in children. Ang alam nyo kung sino mismo nagsabi? Si Dr. Donald Trump. Si Doc! Ang Pangulo mismo nila. Tingnan mo nga naman yun. Magugulantang ka sa lahat ng bahay yata sa Amerika. May Tylenol. May Tylenol Tapos biglang magkakaroon ng ganyan. Imagine ninyo, ito, kahit na totoo o hindi totoo yung sinabi ni Dr. Donald na yan, kung publicly listed company yung gumagawa ng Tylenol, malamang lunod na ngayon yan. Nakasubsob na. Bagsak agad ang stocks yan. Ganun katindi po ang epekto niyan. Paano kaya makakabangon yung Tylenol na yan? Lalo pat American brand yan. American brand, American president ang nagsabi. Talaga naman. Nako po, nako. Tuloy ang mga balita. Meron pa pala. Lusot na sa House Committee on Appropriations ang House Bill 4058 o itong 2026 National Budget, Proposed National Budget. Ang pinagtibay na budget ay nagkakahalaga ng 6.7 trillion pesos. Yan. Sa panukalang pondo, nasa 255 billion pesos daw po ang inalis na allocation sa flood control projects ng DPWH at inilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan na mas nangangailangan ng pondo. Tiniyak naman ni Congresswoman Micaela Swansing, ang chairman ng House Committee on Appropriations, na ang ginawang realignment ng budget ay pawang institutional amendments at ni-review ng maigi. To ensure that they have both the capacity and readiness to fully utilize the funds allocated to them, and that these resources truly reach the communities they are intended to serve. Every peso of the 255 billion pesos coming from DPWH realigned towards other agencies was reviewed line by line and reallocated in a way that is open, transparent, and participatory. Batang-bata. Gumaganda to si Congresswoman Mica Swansing. Lalong bumabata, Ilang taon na ba si Congresswoman Micaela? Mga 27. Ayun, pwede na, Inulaan lang natin. Pero ang alam natin, karaniwang nalalagay dyan sa Appropriations Committee, medyo may idar-idar na. Magugulang na. 33 na pala. Tinan mo, hindi halata. She looks younger than her age. Parang 32 lang Considering stressful ngayon yung sitwasyon niya. Congresswoman Mica, bigyan naman pwedeng maka-interview dyan. Hindi pa natin na-interview si Madam. Sige nga. Tagan natin siya din kami ni Kumbachero. Sala nga natin yan na mother, si Congresswoman Micaela Swansing. Alas 6:33 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Ninakawan, ginahasa at ikinulong pa ang dalawang babae sa isang hotel sa Roas Boulevard sa Pasay City. Ayon sa na-rescue na biktima na si Editha Fernandez, nasa isang fast food chain sila ng kanyang kaibigang si Kylie De Castro nang lumapit ang mga suspect na sina Ryan Bertolio, Armar Jonard Romero at isang hindi pa natutukoy na lalaki. Kinaibigan umano sila ng mga ito at inayang uminom bago pinasakay sa isang itim na Toyota Fortuner. Kwento ni Fernandez, habang nasa loob ng sasakyan ay sapilitang kinuha ang kanyang cellphone at kinalikot pa ang kanyang bank account para mag-transfer ng 18,000 sa account na pinaniniwala ang pag-aari
ng isa sa mga sospek. Dito rin umano nangyari ang pananakit at mga abuso sa kanila habang nakapiring ang mga mata at pinagbataan pang papatain bago dalhin sa isang hotel. Naiwan umano si Fernandez sa hotel room kasama si Bertolio habang umalis naman ang dalawang iba pa na sospek kasama naman si Castro. Naaresto si Bertolio at nagpapagaling na rin sa ospital si Fernandez habang inaalam pa ang kinaroroonan ni Castro na ngay hawak pa rin ng dalawang sospek. Sa Boracay, arestado ang dalawang Chinese nationals matapos mahuling iligal na nagpapatakbo ng isang Chinese restaurant. Kinilala ng mga naaresto na sina Zhang Ke. Sino? Zhang Ke, 34 anyos, baka kilala nyo po ito. At saka si Li Jun. Li Jun, 40 anyos. Lumabas sa investigasyon na itong si Zhang ay may employment visa para sa isang kumpanya sa Makati. Ngunit siya ang nagmamay-ari ng restaurant sa Boracay. Samantala ito namang si Li na nagtatrabaho bilang cook ay walang maipakitang kaukulang dokumento at tinuturing na undocumented alien. Kasalukuyan silang nakadetene sa Bureau of Immigration sa Taguig habang isinasagawa ang deportation proceedings. Aabot sa 3 bilyong piso ang utang ng DepEd sa GSIS. Ito ang iniulat ni DepEd Secretary Sani Angara sa pagdinig ng Senate Committee on Finance na dahilan umano sa ilang taong hindi pagre-remit ng kontribusyon ng DepEd sa GSIS. Ayon kay Angara, sa unang araw ng kanyang panunungkulan bilang kalihim ay nasa 7 bilyon ang kabuang utang ng ahensya. Ngunit sa pamamagitan ng negosasyon ay naibaba ito sa 3 bilyong piso na lamang. Panawagan ng kalihim sa DBM at sa Kongreso, tulungan silang makapagbayad ng obligasyon sa GSIS sa gitna ng reklamo ng mga guro at prinsipal na hindi maka-access sa benepisyo nila sa GSIS dahil sa nasabing pagkakautang ng DepEd. Nako, dapat maremedyohan ito. Kung ba't hindi problema ng guro yan, automatic dapat yung Kaya nga problema ng ahensya, ba't umabot sa ganun? Oo. Ba't umabot sa ganun? Walang pambayad. Aba, hindi pwede yan. Hindi po pwede yan. Kami lang kumbatsero Halimbawa, kami may restaurant, may empleyado kami, hindi kami nagbayad sa SSS. Oo. Nako. Nagbayad ng SSS. May kulong Oo, may kaso yan. Kapag nagreklamo yung empleyado, na kinakaltasan mo yung empleyado, tapos hindi ka tapos hindi mo nire-remit, may kulong po, mga kababayan. Pag nanakaw na rin yan Pag nanakaw, kaya nga sobrang higpit po ang mga patakaran dito. Apakasama nun. Wag mo nang kolektahan. Ganun na Kung lang. hindi mo rin lang i-remit. Kinuha mo na, hindi mo i-remit, parang ang dinadaya mo ng todo-todo ron yung empleyado. Yung empleyado, yun. Alas 6:37 ang ating oras. Ay, makinig. Ayan. Sa mga maagang mga nanginginain dyan, mga kain ng kain, umagang-umaga, kaaga-aga. Para naiinggit ka lang. Ayun eh. Sa mga kain ng kain dyan. Aga-aga pa. Aga-aga. Aabot sa 1.4 billion individual ang may high blood nitong nakaraang taon 2024 sa buong mundo. 1.4 billion. Siguro nadagdagan 1.4 billion. Nadagdagan ngayon dito sa Pilipinas. Lahat galit Palagay ko. Lahat galit Pero hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa flood control. Meron niyang isa, narinig lang yung ating blind item tungkol sa isang opisyal na bumili ng mga ari-arian sa Amerika. Yung tatlong bahay. Tatlong bahay sa Amerika. Tapos lahat ng kamag-anak na yata kasama niya sa opisina, sa ahensya. Yun nakakagalit yun talaga naman. Tapos yan pa, yung public... Ito, high blood ito. Base po sa Global Hypertension Report ng World Health Organization, karamihan sa mga taong ito na may high blood, yung tumataas ang high blood, mula sa, ito pansinin ninyo, mother, mula sa low at middle income na mga bansa. Sa report, ang nasabing sakit din ang nangungunang dahilan ng atake sa puso, stroke, chronic kidney disease at dementia. Ayon kay Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pinahirapan mo pa ako dito, mother. Nakaka-high blood itong balita na to mukhang marami high blood dito dahil sa pangalan
Ang Director General ngayon ng WHO, nasa 1,000 buhay ang nawawala kada oras. Nako. Dahil sa stroke at atake sa puso bunga ng alta presyon. Karamihan din anya sa mga ito'y maaaring maiwasan sana sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot at agarang pagtugon sa sakit. Yun nga, pati yung na talaga, yung diet. May kinukwento, kumbatsero, yung isang dalubhasa na nakatutulong daw para makapagpababa ng dugo, ng blood pressure. Ang alin? Ang nagkukwento nito ay isang dalubhasa. Ang nagpapababa daw ng presyon ay yung Cialis. Cialis, nakapagpapaba daw ng presyon. Alam mo ba to, Yuel? Yung Cialis. 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 Nakapagpapababa raw. Tanong mo si Popoy Tarok. Ganun ba? May isa pang high blood dito, si Paring Ray. Commercial na raw, tambak. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride Detergent. Magtago ka na, 2x2 si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2 hahataw ng todo. Urado ka, 2x2 ang katotohanan. Dala nila, 2x2 walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2 hataw ng gusto tol. Umasa ka, 2x2 Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Lahat ay nakatutok kahapon sa Senado. Pero ito pala, kumpatsero, nasa linya natin si Senator Rodante Marcoleta. Parang ganyan talaga ang bagay na music Senator Marcoleta. Ulitin nga natin. Parang isa-isa lang. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Una si Senator Ping, sumunod si Secretary Boy, parang taga Cavite pa. Senator Kadante Marcoleta, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Mr. Taberna at Mr. Baha. Kumusta po? Kayo po ba'y nakatulog ng maayos? Napakasarap ng tulog ko. Talaga? Ano kaya dahilan? Ba't masarap ang tulog ang sarap ng tulog nyo ngayon, kagabi? So, kahit pa paano ay naipakikilala natin, ay paliliwanag natin na palagi na lang tayong nakabase sa batas pagka sinasabi natin ng mga katwiran. Opo, tama po yun. Kailangan teka muna, ito, yung puntahan ko kaagad yung binanggit ni Senator Erwin Tulfo. Ito viral ngayon, Kadante, Senator Marcoleta, na basahin ko. Sabi niya dito ay, hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas na yan. Ayan, sometimes you have to bend the law. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Tama ba yun? Nung narinig nyo po ba yun di ba kayo natumba sa upuan nyo? Mabuti na lang wala ako nung sinabi niya ganun po. Wala ako nun. Pumanik muna ako dahil marami akong pipirmahan. Tapos bumalik din ako. Kaya pala, no?
Kayo, anong reaction nyo doon sa mga pahayag na yon, Senator? Maling-mali naman yun. Hindi ba palagi nating sinasabi, no one is above the law. Kaya nga nandun kami para gumawa ng batas eh. Kung yung ginawa naming batas, isasantabi natin at kinakailangan mauna munang mapaligaya natin kung sino man ang gustong lumigaya at kahit na ibaluktutin natin ang batas, wala naman sa katwiran niya. At manggaling pa sa isang mambabatas yung mga ganong salita, Kadante. Nakakalungkot nga yun kung bakit niya nasambit yun. Mukhang ang pinagmulan niyan yung pinagtalunan din ninyo ni Secretary Boying Rimulya tungkol do sa kay restituto sa restitution, yung pagsosoli ng kung ano man ang pakipaliwanag nyo nga, Senator, bilang isa ring abogado, magaling na abogado. Pwede ho ba yun na magsoli na? Halimbawa, kami ni Kumbatsero, may dapat na isoli dahil meron kaming kinuha. Isoli na kaagad kahit wala pang kaso at hindi na kami makakasuhan. Kung halimbawa yun ang sinasabi kasi ng batas, bakit naman hindi natin sundan? Kaya kanina yung panimulang salita ko, yung pag nangangatwiran ako, palaging nasa batas. Ang totoo niya, nung pumunta siya sa Senado na kung saan ay tatalakay yung kaso ng Diskaya, yung aplikasyon niya, inamin niya na sa akin, yung pasensya ka na nga niya. Ang gulo-gulo kasi na yung nangyayari. O sige, kanyo, total, nandito na ako. Nasaan ba sila? Kausapin ko nga rito. Nagkausap sila eh. At bukas, sabi niya gano'n, pumunta kayo sa opisina para sa gano'n, mapasok kayo sa proseso, sabi niya gano'n. Ipakikilala ko sa iyo yung mga tao na tutulong kung paano kayo mapasasaling sa proseso. So akala ko naman, okay na siya doon at hindi ko na nga sa tinanong doon sa hearing dahil nagkausap na nga. So pagkatapos, iba na naman ang pagdating ng pangalawang hearing, iba na naman yung kanyang sinasabi na kinakailangan, pagsoli na naman. Sinabi ko nga sa kanya, nung kami nag-uusap, sino bang ayaw na magsoli kung talagang mapatunayang lahat naman na yan ay nakulimbat ay para sa bansa yan. Ang problema lang, sabi ko, mag-apply pa lang ang tao. Wala namang isinasaalang-alang na magsosoli siya. Ang isinasaalang-alang na priority, yung kaligtasan niya kasi nagsabi siya ng mga pangalan na maring ikasapanganib ng buhay niya. Ngayon, kung sasabihin mo ka ako na magsosoli siya, sinong magdidetermine ngayon kung magkano isosoli niya? Yun. Importante yun. Kung korte lang naman na nagsasabi sa bandang huli, sabi kong ganon. Kaya nung kahapon, pinaalala ko sa kanya bilang abogado, sabi ko, di ba, sa lahat ng criminal cases na ipinapile, naka-institute impliedly yung civil liability. Ibig sabihin, palaging nandun yun. Kasi pag natapos na yung kaso, kukwentahin, pumasa siya dun sa pamantayan ng Witness Protection Program na tulungan niya Estado na identify lahat yung mga sangkot, lahat ng kawatan, malalaking isda. So di nakatulong siya ngayon. Libre na siya sa criminal prosecution. Kaya lang, doon sa civil liability, hindi siya malilibre doon kapag nakwenta ng korte na marami siyang pananagutang sibil. Makabalik ng korte ngayon sa kanya yon. Klaro po ba yon nung nakausap niyo po ba yung mga Diskaya dati nung kayo po ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Klaro po ba yon na kung sakali man na sila ay mag-state witness ay hindi pa rin sila ligtas sa civil liability, meaning at the end of the day ay kailangan pa rin nilang magsoli? Klarong-klaro kung pinaliwanag yun, Katunying, hindi lang sa kanya, doon sa 15 nandoon. Ipinod ko nga yung idea, sabi ko, ito, baka sakaling gusto nyong gamitin ito para hindi kami mahirapan, tulungan nyo kaming ma-identify natin ang mga malalaking
taong sangkot dito. So mag-take advantage kayo dito sa remedyo na nakalaan. Ito rin nasa batas naman. Sabi ko, maaari kayong makaligtas sa criminal prosecution. Ang magiging pananagutan nyo na lang, sabi ko, ay yung civil liability. Ano nyo mabuti kako, timbangin nyo mabuti yan. Kasi kako, ito maaring ma-plunder kayo rito. Sabi ko, pareho kako may pananagutan dito. Kahit nabalikan pa nila yung nakarang hearing, lalong-lalo na sinabi niyo yun. Hearing. Opo. Pero pinaliwanag kong mabuti ito. Pero yun ay kung magko-qualify sila o sino man sa kanila na maging state witness, kasi hindi naman porket gusto mong maging state witness, pwede na. No. Pinaliwanag ko kasi may mga requisites doon. Kinakailangan mag-qualify kayo. Ngayon, pagka nag-qualify kayo, sabi kong gano'n, panagutan ninyo na kayo na naging state witness na. Habang state witness ka na kasi, Ka Jerry, Ka Tunying, ay kailangan yung undertaking mo sa ilalim nung pananagutan mo bilang isang state witness, ay talagang panagutan mo hanggang sa may panalo nyo yung kaso. Kasi kapag meron kang hindi pinanagot, halimbawa, hindi mo na pagtibay yung nauna mong sinabi. Kasi isa sa requirement kinakailangan yung mga ebidensya mo magtutugma doon sa iyong testimony. Kasi yung testimony should be, sabi niya ganyan, supported in material points. Ngayon, hindi mo magawa yon, pwede kang i-discharge as a state witness. Ang daming remedyo ng Estado, hindi naman siya po protectionan. Hindi ka na nakakatulong yung mga nauna mong binanggit, hindi mo naman pala mapapatibayan, hindi ka na po pwedeng maging state witness. Maalisin ka na namin sa programa. Yung pagiging state witness po, Senator, sa inyo dyan sa Senado, may mga ilan sa inyo na kahapon nga, isa nga yun sa pinagtalunan ninyo ni Senator Ping, yung merong parang pumapabor na maging parang mayroong mas credible para sa ilan sa inyo na maging witness ang ilang particular na si Bryce Hernandez. Halimbawa si Bryce o kaya si Henry o kaya si Diskaya. At ang DOJ mukhang meron ding ganong tinitingnan. Sa inyo ho ba, sa parte ng mga senador sa isinasagawang hearing at sa parte ng DOJ, doon pa lang pwede nang kayo pa lang mismo meron nang mag-identify na maging state witness o gawin nyo ng state witness at hindi nakasuhan? Wala kaming karapatan kasing mag-identify. Ang gagawin lang namin, i-recommenda namin. Po proseso. Recommendatory. Ang DOJ. Kailangan kong ipaliwanag kasi kaya akong humihingi ng parang konting panahon kay Chairman Ping na pwede ba akong mag-clarify muna ako bago tayo magtuloy-tuloy. May mga ilang bagay akong liliwanagin. Nung una, pinayagan niya ako. Nung mag-umpisa ako, dahil sa nagpapa-interview ka kasi kung kani-kanino at nagbibigay ka ng sariling opinion mo, namimili ka kung sinong paniniwalaan mo, mali ka ako yun opinion ko nga niya yun Oo nga, opinion mo yun, kaya lang nagkataon chairman ka ng Blue Ribbon Obit nang pinamili ka kung sino yung mas kapani-paniwala, ba't pinili mo yun? Hindi mo dapat ginagawa yun. Ngayon kahapon, napatunayan ko na tama yung gusto ko sabihin sa kanya Kahapon, pinagawa nila ng supplemental affidavit yung Diskaya, very substantive at saka detalyado kung paano ginagawa yung pagmamanipula ng bidding, O sabi ko, paano ngayon yan? Akala ko pa hindi mo pinaniniwalaan yan. Abay, kanya ngayon, he appears to be more believable. O, tingnan mo ako. Paiba-iba ka Noong kanina pa sinasabi ko na sa'yo na huwag kang gagawa ng ganito. Yung opinion naman niya, hindi raw cast into sa stone. Kaya nga ako, huwag kang gagawa ng opinion Ako baka ako, nung ako chairman, nagpa-interview ako tungkol sa mga bagay na ganyan. Pero ang dami kong gustong i-clarify, kaya kami nag-away, hindi niya ako pinaraan. Pero Senator, gusto ko lang balikan yung tungkol dun sa kay Restituto kasi maraming naaliw kay Restitution ngayon kasi ang point doon, pwede bang magsauli or i-require yung pagsasauli before or after? Ang sabi ni Secretary Boying Rimulya, pwede naman before or after, pero ang sabi niyo hindi, after o at a later date.
Kanina nag-uusap kami ni Jerry dito habang commercial. Paano nga kaya kung pwede namang before sabihin ni Diskaya, sige, magsoli tayo ng tig 1,000. Who will determine kung magkano isosoli niya kung mag-uumpisa pa lang? Yun na nga eh. Yun. Tama ngayon din. Yun nga yung dilema ng batas. Kaya nga, palagi nangyayari. Pagkatapos, para sa ganun, medyo process lahat. Kamo nga ngayon, tinanong ko siya kahapon, o kung sakali ka akong paniwalaan kita, nangyayari before, magkano isosoli niya? Kukwentahin daw nila. Paano nyo kukwentahin? Kayo ba yung nakalagay sa batas para kumuwenta? Wala nga nakalagay na requisite eh. Kaya ayoko lang sanang puntahan ito. Kasi yung mga ibang tao, ang pinapaniwalaan nila, ayaw ko raw magsoli. Ang sinasabi ko lang, ang pagsusoli, nasa bandang huli. Sa dulo. Kapag yun ang sinasabi ng batas, wala sa una. Ayan. Kaso yung iba naiintindihan naman, kaya lang, meron lang siguro talagang may galit sa akin. Talagang binabalik nila doon sa maling pagkakaintindi. At hindi natin dapat na binabaluktot o binebend ang batas. Mahirap yun eh. Unang-una, hindi pwede. Hindi pwede. Walang sino man ang makakagawa nun. Kahit Hercules, hindi niya kayang balutin. Malakas na yun eh. Senator, yung pong nangyari kahapon, ang dating para kayong magkaaway ni Senator Ping at siyempre may mga sumusuporta sa stand ni Senator Ping. Hindi kaya, ito naman observation ko lang, hindi kaya mas maganda na napag-usapan itong mga bagay na to na hindi parang antagonistic kayo, para kasi nang aaway kayo eh. Sana narinig ninyo na sinabi niya, are you trying to steal the show? Isipin mo naman yun. Narinig po namin yun. Manggagaling ba sa bibig ng chairman yung pananalita na yun? Ako sabi ko lang, nakikiusap ako na paraanin mo ako. Clarificatory questions ito para sa kabubuti nating lahat ito. Are you trying to steal the show? Tapos pinukpok niya yung martilyo niya. Wala eh. Yan ang hindi mabuti sa kanila. Pag pino-point out mo ang napakaraming bagay para sa kalilinaw bago kami magpatuloy, tingnan mo lang, isa sa ipo-point out ko sana sa kanya. Bakit silang dalawa ni Senator Soto nag-float sila ng legislative immunity na applicable daw sa mga witnesses? Nami-mislead yung mga tao. Pinaliwanag ko kay President Soto yun nung tinawag ko siya, halika ako tayong dalawang mag-usap. Tama, mabutit nabanggit nyo yan, Senator. Dahil kami rin nung marinig namin yan. Legislative immunity. Nung biglang banggit, si Senate President Tito Soto nga nagbanggit niyan. Parang wala kaming maalalang ganun eh. Baka nagkamali lang kami. Inisip ko nga, baka nagkamali lang ako. Baka merong bago na may ginawa na. Ang natatandaan ko, Senator Marcoleta, nung nagko-cover kami ni Combachero sa House at saka sa Senate, merong tinatawag na parang protective custody. Parang bibigyan mo lang ng protection ng physical protection lang, pero yung legislative immunity, walang ganun. Alien sa amin yun eh. May bago ba? May ganun ba? Wala eh. Kaya alam mo, pinaliwanag ko kay SP Soto yun. Alam mo, hindi ko na lang kayo pinaliwanagan doon kasi ayoko ring malagay kayo sa alanganin. Alam mo ba ako, yung legislative immunity, ang ibang katawagan yan, parliamentary immunity. Sa atin, applicable yun sa mga mambabatas lang. Sa resource persons. Sa mga resource persons o mga witnesses, napagkamalian mo ako, baka ibig mo sabihin, testimonial immunity na sa ibang bansa ginagawa. Pero sa ating jurisdiction, wala pa akong nakitang ganyan. O mali ka na naman doon, sabi ko. Kaya ko lang hindi ka ako binigyan ng pansin doon. Sinabi niyo yan, mali ka na naman doon. Hindi, nung kami lang dalawa. Okay. Kaya ko lang hindi ka ako binigyan ng diin yun. Kasi nakatumbok na naman kay Diskaya, sasabihin na naman nila pinagtatanggol. Yun na nga. Pero ako po naniniwala ako, kayo ay mga maginoo naman dyan lahat sa Senado. Tingin ko po nauumpisahan lagi doon sa parang gusto nyong mang-away. Sila din, gusto rin nila mang-away. Hindi ba kayo nag-usap after the proceedings kahapon?
sabi naman ni SP Soto, mag-caucus tayo, kanyang gano'n. Oo, sabi ko gano'n. Hindi naman siya tumawag ng caucus. Pero nung tumayo na kayo, paalis na kayo nun eh. Nakita ko eh. Nakita pa kayo sa camera eh. Nung pagkatapos nung pumukpok ng Gabriel si Senator Ping eh. Pero hindi na kayo tumuloy na pag-alis. Magwo-walkout ba talaga kayo kahapon? Mag-walkout na sana ako. Kaya lang, naalala ko, yung sasabihin kong isa, baka mamaya makalimutan ko. Kaya muna ako. Opo. Mabuti na lang. Opo, okay, ito na yung mga last questions po. Kasi habang sinasabi niyo po yan, ako gusto kong sabihin na naiintindihan ko where you are coming from. However, may mga tao po nang sasabi, bakit ba si Senator Marcoleta nag-aabogado dito sa mga Diskaya? Tapos tumira pa tong si Montulfo na hindi, may monetary consideration yan. May 100 milyon, may 1 bilyon. Diretsuhin niyo po kami. Meron po ba kayong kasunduan with the Diskayas para protektahan niyo po sila? Tinanong ko siya kahapon. Unang-una yung sinasabi ng Ramon Tulfo. Buti naman, diretso nilang sinabi, tsaka mabilis sila sumagot. Wala pong ganong nangyari at wala po kayong inihingi kahit ano. Yan ang sinabi nila. At saka sabi ko sa kanila, nung magkakaharap nga kami sa ganyan, ito ka ako, ngayon din sa batas, sapagkat humingi kayo, katungkulan ko ka kung gumawa ng rekomendasyon, sa ilalim din ang inihingi ng batas na to. So, pipirmahan ko tong sulat na to, bahala na ang DOJ na i-assess kayo. Kaya lang hindi pinirmahan ni President Soto dahil na-overthrow na nga si Cheese. Kaya dapat pumirma rin. Kaya lang hindi niya na napirmahan. Si Soto ayaw niyang pirmahan. Ito po yung last question ko. Pwede po bang medyo distansya na kayo sa mga Diskaya? Dahil parang naman ako doon, hindi ko naman nagkikita lang kami pagka-hearing. Yeah. Naintindihan ko pa. What I'm saying is every time po kasi na napag-uusapan to, it is as if you are defending the Diskayas. Ngayon lang naman mga ibang talagang gusto lang ipaintindi na gano'n eh. Sa tingin ko mas maraming tao naman naniniwala na hindi gano'n ang pakay ko. Kung hindi, ibigay lang yung nasa batas na para sa kanila. Opo, okay. Sa mga hearing ngayon ng Senado, ito Senator, nung una ang gusto ko matigil na yung mga hearing na yan ng House, ng Senate. Pero ang dami kong napupulot Ang dami kong natututunan at ang dami ang ating mga kababayan, revelations ang daming mga nalalaman tungkol sa mga pangyayari kaysa sa hihintayin lang natin kung ano yung mga sasabihin sa ICC. Hindi, ICI. Ikaw na, baka magalit na naman, Senator, ganito ka narinig yung ICC. Sa ICI. Maraming narinig na natututunan at nakikita natin yung kabuuang picture ng kung paano nila nilapastangan yung pondo ng para sa flood control. Eto, mukhang lahat gustong maging state witness Ang Diskayas, kahapon si Henry Alcantara. Si Henry Alcantara, ganun na. Si Bryce Hernandez, mukhang ganun din ang direksyon. Si JP Mendoza, gusto rin mag-state witness. Paano yun? Kung para sa inyo ba, kung kayo naman ang tatanungin namin ngayon, sino bang mas credible o mas uubrang maging state witness sa kanila? At pwede bang lahat sila state witness? Kung sinong magpo-qualify sa proseso ng DOJ. Kasi sila rin ang arbiter kung sino yung papayagan nilang maging state witness. Kasi kapag pinaraan mo sa proseso, alam nila kung sino yung makakatulong para sa ganun ma-identify lahat yung mga malalaking tao sa likod ng mga ginawang iskandalo na yan. Sa inyong, kayo, hindi naman kayo na ang chairman, so pwede kayong magbigay ng opinion para sa inyo. Sino? Hindi. Ako palaging ganun na sinasabi ko. Kailangan pailalim kayo doon sa requirement ng batas, dumaan kayo sa proseso, at pagka pumasa kayo sa proseso, ibig sabihin yan, kayo ay makakatulong para sa ganun, mailaban ninyo yung kaso na yan laban doon sa malalaking isda. Opo. Okay. Yun ang kinakailangan. Kung sino man ang pumasa ron at magagamit, kung hindi naman lahat kakailanganin sa kung isa o dalawa, kaya nga pwede na. Hindi niya nakakailanganin yung iba kasi kung pare-pareho lang naman yung testimony. Kaya pipiliin
kung sino talaga yung matibay ang kanilang mga ebidensya para sa ganoon mag-progress yung kaso kung meron mang dapat kasuhan. Lalo na yung mga malalaking isda. Sa tingin po ba ninyo, meron pang mas malaking isda kaysa sa kanila do sa level nila na yan? Nasa DPWH, sa mga contractors? Meron naman na siyempre, ha? So yung kinakailangan lang ma-identify na. Hindi lang identification, ebidensya. May ebidensya na tutuloy sa kanila. So mas at yun nga ang pangangailangan ng isang state witness. Kasi mahirap na wala magtuturo kung hindi mo siya po-protectionan Yun ang prinsipyo ng batas Tuturo siya pero dahil masasapanganib ang buhay niya, protectionan mo. Ngayon, para naman kita protectionan, kailangan magamit ko yung testimony mo. Yes. Yun ang ano natin. So sa buong picture na ito na nabubuo sa imagination ng publiko habang nakikinig sa inyo, so ang may mas mabigat na kasalanan dito ay yung proponent? Yung proponent. At, kasi kapag nakita natin ang proponent ganyan, dikit yun dun sa ikatatama ng sistema. Ako palaging yung sistema pinupuntahan ko. Kahapon na ipalitaw ko na sa kabuuan ng budget, 1 trillion pala ang naidadagdag na hindi naman kailangan. Yung taba sabi niya. Yung taba na sinasabi ko, sa bibig mismo ni Secretary Bono at saka ni Yusek Kati, nung sinabi ko yung allocable, yung program of operation, yung leadership, pagkatapos yung diferensya ng GAA at saka nung NEP. Ay isipin mo yun na kwenta ko, 1 trillion. Ito yung taba na hindi kailangan. Savings na sana natin yun So tama lang na may hearing pa rin at in aid of legislation na para mabago natin, hindi na maulit yung mga nagawa na yan. Yung sa akin kasi, yung palagi kong direksyon, yung ikatatama ng sistema. Hindi lang simpleng police investigation. Ito yung investigation in aid of legislation. Yung sa kanila kasi makikita mo, purely police investigation. Kung sa bagay po, dito maaaring makahuli kayo ng mga isda, sige. Maliit at malaki, pero yung sistema na itama. Mangyayari na naman. Mangyayari naman. Tingnan mo si Napoles, 10 billion lang. Ito, grabe. 15 years. After 15 years, 100 billion. 10 folds. Yung sistema kasi, lalong lumala yung sistema. Tama po. Sabi nga ni Napoles siguro, kung nag-iisip si Napoles ngayon, naging amateur ako. Naging anghel nga daw si Napoles. Hindi, at least di ba si Senator Kiko nagtatanong kahapon, bakit ka si Napoles nakulong ganito, ganyan. O kung ano pang pinagsasabi niya, di ba? Ba't nagtataka siya ngayon? Ba't ngayon lalong lumala? Paano nyo nga hindi nyo kinurek ang sistema Sistema talaga. Police investigation. Tama po. Police investigation. Opo. Dapat ganun ang maging direksyon nyo pare-pareho. At least meron kayong something na pinagkasundoan ni Senator Ping Lacson. Na-interview namin Senator Ping Lacson a few weeks ago. Ang sabi, yung tungkol sa level of kasalanan, ang pinakamalaki kasalanan, proponent. Sumunod yung taga DPWH at ang sabi niya pinakamaliit ang kasalanan kung tutuusin yung mga kontraktor. Yun ang level dahil yung mga kontraktor susunod lang dun sa mga decision makers. Senator, maraming salamat po sa oras. Magandang umaga po. Salamat po. Maraming salamat din sa inyong dalawa. Maraming salamat. Senator Rodante Marcoleta. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga.
Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 24 ng Setyembre 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Henry Alcantara nagsimula ng kumanta, ilan pang personalidad pinangalanan na tumanggap din ng kickback. Desktop computer ni Bryce Hernandez puno ng mga ebidensya ng kickback. Ilan pang dating senador posibleng masangkot din sa flood control mess. Senator Estrada at Senator Villanueva at iba pa, kinasuhan na ng NBI, bank accounts pina-freeze. Deputy Speaker Ronnie Puno kinasuhan ni Kiko Barsaga sa Ethics Committee. Dating Congressman Harry Angping itinanggi ang pagkakasangkot sa Mindiola riot. At bagyong Opong lumakas pa, nasa tropical storm category na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:14 ang ating oras. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Opong habang kumikilos papalapit ng bansa. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyo sa layong 855 kilometers hilagang silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin 65 kph malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 80 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran, timog kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Aba, medyo mababa pala ito. Ngayong araw, posibleng itaas na ang signal number 1 sa Mindanao, Eastern Visayas at Bicol Region. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng malalakas na bugso ng hangin na may kasamang pagulan sa Luzon, Western Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Island dahil sa habagat na pinalakas ng Super Typhoon Nando na nasa labas na ng PAR at ng bagyong Opong. So mababa itong bagyo, unti-unting tumataas. Mukhang malalapit sa Metro Manila at Central Luzon, kumbachero. Nako, iinit na naman ang issue ng, lalo pang iinit ang issue ng flood control niyan. Ngayong araw na to yata mukhang araw kahit papaano, pero bukas saka sa Webes, sa Biyernes. Sa weekend, papuntang weekend. Pa-weekend, todo na naman ang ulan. Itinanggi ni dating Manila Congressman Harry Angping ang aligasyong kabilang siya sa mga umani nagbayad sa mga nanggulo sa isinagawang trillion peso march sa Maynila. Kaugnay ito sa mga ulat na nagdadawit sa kanyang pangalan na umani isa sa mga mastermind sa gulo ng nagdaang kilos protesta sa Mindiola. Sa panayam ng DZRH, iginit ng dating kongresista na wala siyang anumang kaugnayan sa naturang riot. Ako po ay hindi po isang financier at hindi po, I will never be a financier of any movement that seeks to destabilize our government or plunge our society into anarchy. Wala pa akong ties, direct or indirect, to those who caused the riot. Una nang sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na isang dating politiko na may Filipino-Chinese funder at isang abogado ang itinuturong nasa likod ng marahas na grupo na nanakit sa kapulisan at nanira ng ari-arian noong September 21. Samantala, binayaran naman noon ng tigda 3,000 piso ang mga individual na sangkot sa riot sa gitna ng malawakang kilos protesta sa Mindiola noong linggo.
Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kabilang umano dito ang mga kabataang nasa edad 11 na nirecruit sa Quiapo. May mga video rin umano silang nakalap kung saan ay ibinibida ng mga bata sa kanilang social media posts ang perang nakuha nila. Sa kasalukuyan, nasa 217 individuals na ang isinasailalim sa investigasyon, kabilang ang 75 minor de edad. Kabilang sa mga kasong kakaharapin ng mga naarestong nasa legal age ang arson, destruction of property at inciting to sedition. Kinumpirma ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga na nagsampa siya. Nagsampa na to Nag-file na. Hindi pa mga sampa. Nag-file na. Sa ethics. Diyosa, nag-file na to. Nag-file na ng Ethics Committee complaint laban kay House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronnie Puno. Ayon kay Barzaga, lumabag si Puno sa Code of Conduct for Public Officials dahil sa 3 dahilan. Una, may enumeration dito. Paggamit ng issue ng mental health laban sa kanya. Pangalawa, ang pagtatangkang patahimikin ng mga kritiko ng liderato ni dating Speaker Martin Romualdez. Pangatlo, ang pag-release nito sa kanyang lumang larawan kasama ang ilang pribadong individual bago pa siya naging kongresista. Aba, may pang-apat pa ba? Wala na, 3 lang yung binanggit. Hindi, taga muna, hindi ba public naman yung account niya? Nasa public. Facebook niya yata yun Nasa Facebook niya yun Pag hindi naman public, wala, yun. Tumanggi naman si Barzaga na isa publiko ang kanyang medical records at iginiit na wala siyang karamdaman. Alas 7:27 ang ating oras. Inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, ako Bicol Party List Representative Zaldico at Caloocan 2nd District Representative Mitch Kahayon Uy, dating congresswoman. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na kabilang din sa mga pinakakasuhan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay Remulla, lumabas ang rekomendasyon matapos ang pulong ng NBI, Anti-Money Laundering Council at National Prosecution Service kung saan ay nireview ang affidavit ni Alcantara na isinumite sa komite. Samantala, sinabi pa ni Remulla na naibigay na rin sa AMLAC ang digital copy ng reklamo at mga kaugnay na mga dokumento. So sa ngayon freeze na ang mga bank accounts. Mga frozen na yan. Lamig na yan. Ng mga accounts nito. Lagot sila kay Elsa ngayon. Ng mga nabanggit na ito. Samantala, maganda tong punto ni Kuya Elmer Ngo Dapat i-consider to ni Secretary Boying Remulla. Kasi itong pag-freeze ng bank accounts, ibig sabihin, nasa bangko yung pera. Yung i-deliver na pera, cash Hindi naman maidideposito yun. Hindi naman pag lumagpas ka na, from 500,000, may reporting requirement na yun ang bangko. Maliban na lang kung may kadikit kang bank manager. Lalo kung regular mo nang ginagawa. Halimbawa, may negosyo ka, regular kang nagdideposito, nagwi-withdraw, walang problema. Walang problema yun. At maganda, sinabi ni Congressman Elmer Ngo Ano sabi ni Congressman Elmer Ngo, dapat i-raid ng NBI ang mga bahay ng mga binanggit na yan para malaman kung saan pinagtatago yung kasi bilyon-bilyon yung binabanggit na pera. But we have a law and we don't bind the law. We don't bend the law. As Congressman Elmer. Congressman Elmer Ngo, nahahawa ka na yata doon sa wag nating binabaluktot ang batas. Ang batas ay malupit. Yan ay pag lang yan. Sumasalamin lang yan, kumpatero. Sumasalamin. Yang pahayag na yan, Mother, ay ni Congressman Elmer Ngo ay sumasalamin lang talaga sa damdamin ng tao ngayon. Ganon galit ang mga tao. Samantala, meron daw binuong task force ang Department of Justice, RH-15. Ang dami na nag-iimbestiga ngayon. Ang dami na. May ICI. Ito, meron pang task force. Ito na. Sige, pagtulong-tulungan ninyo. RH-15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Sa Jerry Catunying, bumuo si Justice Secretary Boying Remulla
ng DOJ and BI Case Build-Up Task Force kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa public works at flood control. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng DZRH News sa ilalim ng Department Order No. 674, itinalagang chairperson si Justice Yusek Jesse Andres at 15 naman yung mga miyembrong NBI agent kabilang yung 3 lead investigators. Inatasan sila ni Remulla na magsagawa ng proactive case build-up, mangalap ng pruweba, magsuri at maganda ng mga rekomendasyon para sa posibleng pagsasampa ng mga kaso sa mga sangkot. Sa pagsasagawa ng case build-up, inatasan ng NBI na makipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno kagaya ng DPWH, Commission on Audit, Senado, Kamara, kasama na rin ang Independent Commission. Una nang nagrekomenda ang NBI sa DOJ na kasuhan ang ilang individual na sangkot umano sa flood control scandal, kabilang sina Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at Congressman Saldico ng ACO Bicol Party List. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Meron pala akong isa pang tanong, kumbatsero, naisip ko lang. Habol pa. Ano phone in ba yan? Ito galing naman kay sa special agent na si Kuya Arnold Balita. Maganda yung ano ni Carl yan, ni Dr. Carl. Baka magkamag-anak sila. Ito, ekspertong ininyero to okay. Sa IT din to, IT. Ang tanong niya, kumbatsero, kapag ka ba finreeze ng Anti-Money Laundering Council ang account, ito ba ay tumutukoy lang talaga sa bank account o pwede din pati yung ibang mga assets? Yung mga fixed assets, building, sasakyan, pwede bang confiscate? Magandang tanong yan. Paano kung yung mga account meron ngang account pero offshore account naman? Maganda rin tanong yan. Pagandahan ng tanong. Pagandahan na lang tayo ng tanong. Kung ikaw ba magnanakaw sa gobyerno, dito mo lang ba ng bilyones, dito mo lang ba i-deposito yan? Dito mo lang ba itatago yan? Aba naman. Napakahina mo naman. Ako naman, doon sa mga magnanakaw dyan, huwag nyo na inilalabas yung pera para gumana naman, sumama naman sa Philippine economy. Maging makabayan naman kayo. Maging makabayan naman. Hindi na nga kayo nagbabayad ng tax inilalabas nyo pa. Dito niyo na lang gastos mga tinamakay naman talagang doble-doble talagang dagok sa atin. Ito nga po, pina-freeze ng Anti-Money Laundering Council ang bank accounts sina Senador Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Congressman Zaldico kaugnay ng reklamong indirect bribery at malversation of public funds. Ibinahagi po ito ni Justice Secretary Boying Remulla matapos makipagpulong ang DOJ sa NBI, AMLAC at National Prosecution Service kasama si dating District Engineer Henry Alcantara kaugnay ng kanyang affidavit. Bukod sa mga mambabatas, pina-freeze din ang bank account ni dating Public Works District Engineer Alcantara, dating Public Works Undersecretary Robert Bernardo at dating Congresswoman Mitz Cahayon na pawang isinasangkot sa anomalya sa flood control project. Alas 7:33 ang ating oras. Samantala, punta ka muna tayo sa Nueva Ecija dahil meron daw isang lalaki nahulog sa drainage project. Ano yan? Flood control project? Talaga. Nadadaanan ko yan project na yan. Diyan sa Haen. Sa Sapang yan sa may Sapang. So tigil yung proyekto, hindi dahil sa mga issue ng flood control, kundi dahil sa merong aksidente. RH25, Greg Sansano. Come in, Grace! Jerry Katungi, personal na nagtungo ang mayor na si Mayor Sylvester Austria. Ito'y makarating sa kanyang informasyon na isang 56 years old na kanyang kababayan ang nahulog dito sa drainage canal na ginagawa ng DPWH bilang bahagi pa rin ng flood control project. Itong si Ray De Leon ay nahulog noong araw ng Linggo. At maswerteng napansin lang ito ng ilang mga nandoon na dumadaan at ilang minuto na pala itong nahulog doon, nadaganan ng motor. Bagamat sinasabing nakainom itong biktima, pero naisugod pa nga sa hospital noong Linggo, pero binawian ng buhay kahapon alas 6 ng umaga sa hospital. At sa pangyayaring ito, nakamotor pala. Nakamotor, nahulog. Nakamotor gabi, tapos
Lasing. Ayun, nako. Lasing. Oo, tapos dahil taga diyan ako malapit sa akin yan sa may Nyugan yan. Di ba? Nyugan, Sapang yan. Sa may Sapang, Nyugan, yan. Nyugan at Sapang. At Sapang. Tama. So, may project, may project itong DPWH na nasa 1.7 meters. At ito ay bahagi nga doon sa drainage project. Bagamat nakarating din ako dun kahapon, tinignan ko yung area, ay yung mga signages, hinahanap ito. Bagay na itong puntong ito ang isinisisi rin dahil yung kawalan ng mga signages at para paalala sa ating mga kababayan ay hindi yun kinakitaan. Reklamo rin ng punong bayan ng Jaen, hindi coordinated daw sa kanila ang mga project na ito. Ayun, coordinated daw ito. Sana kahit pa paano, naggawan din ng paraan, nalalagyan at laging paalalanan. Bagamat tinatawag... Saka dapat yan, Grace, maging SOP ng lahat ng mga gumagawa ng mga infrastructure projects, especially sa mga kalsada na dumadaan sa kalsada na katakot-takot ang warning device dyan, early warning device. Dapat kung gabi katakot-takot ang ilaw dyan. Kasi katulad niyan, kung lasing yung nagmamaneho, nakamotor, kahit naman may harang yan. Umuulan, kahit may harang yan, sasagasaan yan kung lasing di ba kung lasing kung makakalasing. Pero yung hindi naman lasing, tapos madadaanan mo, madilim, walang prone talaga sa aksidente. Talagang mga aksidente. Dapat lang na yung mga kontraktor dyan, kahit saan pa, hindi lang dyan sa dapat mga kontraktor. Sino ba kontraktor niyan? Basic yan basic Sino kontraktor? Sino ba kontraktor niyan? Yung ayon nga doon sa sinasabi ni Mayor, mukhang yung AMP construction yung sinasabi. Pero kung yung puntong ito ay tinanong natin sa DPWH ay mamaya, sabi nila, ipapaliwanag kung paano at handa rin daw sila na magpaliwanag kay Mayor Austria dahil nga nakarating na rin sa kanilang impormasyon na personal na nagtungo doon si Mayor Sylvester Austria. Masipag yan si Mayor Austria, si Sly. Sylvester. Si Rambo yan, si Rambo. Oo, yun ang punto lang niya na nakita ko kahapon na diniinan niya. Kung sana raw coordinated sa kanila, pwedeng mapipigilan. Pero kung lasing nga, yun ang mahirap. Mahalaga talaga, katunin ka, Jerry, yung mga early warning device na nilalagay sa mga project. Lalo pat kaliwa at kanan, may mga ganitong uri ng mga project ang DPWH. So yan, ang ating update, ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Samantala sa Malate, Maynila, kaaga-aga namang, sa beer house ba nangyari to? Sa cabaret? Meron daw foreign national, isang Egyptian, ang mukhang may nakababag na bouncer. Ganun. Alamin nga natin kay paano ba to? Basta mano-mano lang kay RH29, Boy Gonzales. Kangin Boy! Jerry Anthony, sinugod sa ospital ang isang 37 anyos na Egyptian national matapos umanong bugbugin ng isang bouncer sa labas ng KTV bar sa Malate, Maynila kagabi. Kinilala ng pulisya ang biktimang si Taher Khaled Mohamed, pasamantalang nakatira sa isang Crown Palace Hotel. Pinaghanap naman ng suspect na si Gargar, bouncer ng isang KTV. Sa investigasyon ng pulisya, nagugat umano ang gulo ng ireklamo ng cashier ng bar ang dayuan itong Egyptian national matapos itong hipuan. Agad na ipinarating ang reklamo sa barangay at sa pulisya, pero nang dumating ang mga otoridad, dadat na nilang nakahandusay na at walang malay ang biktima sa kalsada. Sa kuha ng CCTV, makikita ang nagkaroon na mahitang sagutan si Mohamed at ang suspect bago suntukin na agad na ikinabulagtan ito. Mabilis namang tumakas ang suspect matapos ang insidente at ang biktima naman ay kasalukuyang ginagamot dito sa Philippine General Hospital. Ito si Boy Gonzales para sa Disarys, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy!
Nadagdagan pa raw ang mga namatay dahil sa bagyong Nando at Mirasol. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel. 4 na ang napapaulat na namatay dahil sa magkakasunod na epekto ng bagyong Nando, bagyong Mirasol at hanging habagat bago pa man tumama itong bagyong Opong. Sa pinakahuling report ng NDRRMC ngayong umaga, ay reported casualty na sa Lampak na Santian. Bukod pa sa biktima ng landslide sa Tuba Benguet sa Cordillera Region, dulot ng nagdaang super typhoon. Bukod dito ay 11 na rin ang napapaulat na sugatan at isa ang naiulat pang nawawala dahil sa magkakasunod na sama ng panahon. Bahad mga nabanggit na higit sa 156,000 na pamilyang sinalanta lang naturang sunod-sunod na kalamidad sa nasabing bilang higit 8,000 pamilya ang nananatili pa ngayon sa mga evacuation centers dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kinumpirma rin sa atin ang Office of Civil Defense sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalitang si Sir Juni Castillo na hindi pa ibababa ang red alert status na itinaas dahil sa bagyong Nando at tatagal pa sa buong linggong ito dahil sa inaasahang tama ng papalapit pang bagyong Opong. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. 7:41 ang ating oras. Magbabalik ang mga pangunahing balita. This time check is brought na bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bajero, paano mo ba pinaparamdam ang pagmamahal mo kay nanay? Ay, nako, napakadali lang. Pagtitimpla ko lang siya ng smoothie. Alam mo naman ang smoothie, pagka sarap-sarap. Malasang-malasa, gustong-gusto ni nanay yan eh. Oo. Masarap na, nutritious pa. Gamit ang N+ Gold. Yun, tama. Kaya kahit mahina ang panlasa ni nanay, hindi niya mapapalampas ang creamy vanilla flavor ng N+ Gold. Lalo na pagka ginawa mong champurado o kaya ay frozen. Ay, nanay, hindi frozen account ha. Frozen dessert. Ayan. Swak na swak sa panlasa. May laman pa, soy-based, lactose-free at puno ng sustansya. Available sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Iparamdam ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Pangunahing balita. May nanalo na. Ay, may nanalo na. May nanalo na. Inanunsyo po ng PAGCOR nitong Martes, September 23, ang 24 na panalo sa 2025 PAGCOR Photography Contest sa ginanap na awarding ceremony sa main office ng ahensya dito sa Pasay City. 24 pala yung mga magagaling na mga maninute, mga photographers. Yes. May temang infrastructure for economic development. Umabot po sa halos 4,000 ang mga entries mula sa amateur, professional photographers sa buong bansa para sa 3 kategorya, conventional, mobile at drone. Bawat isa po sa 8 grand winners sa conventional category ay tumanggap ng tig 100,000 pesos. Aba. Habang yung 16 grand winners mula sa mobile at drone categories ay nag-win ng tig 50,000 pesos. Wow. Para naman sa consolation prizes. Meron palang consolation prize. Alam mo naman to si Aling Konsolasyon ay may premyo. 35,000 ang ginawad sa conventional finalists at tig 20,000 sa mobile at drone finalists. Pinuri ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco ang mga nanalo at binigyang diin ang patuloy na suporta ng ahensya sa malikhaing galing ng Pinoy. Your extraordinary talent shows us that Filipino creativity is world class. Ayan. Sabi ni Chairman Altenco. Napa-English pa eh. Chairman, buti kahit hindi kumanta. Kahit natonong Malolos Bulacan eh. Sabi ni Chairman ang tema daw po ng photo contest ay nagpapaalala sa atin na ang infrastruktura, hindi yung ghost yung infrastruktura ay hindi lang basta-basta konkreto at bakal, kundi ito daw po ay nagdurugtong ng buhay para sa pag-unlad, nagkukonekta sa pamilya at nagpapaandar ng mga industriya at nagbubukas din ng pintuan sa mga oportunidad. Congratulations! Congratulations sa lahat ng winners! Ay, Ka-Pearly Dimla. Ay, sabi ni ating Ka-Pearly. Sabi ni ating Pearly, yun daw binanggit mong gamot kanina. Hindi raw para sa high blood yun. Alin? Para po sa erectile dysfunction yun.
ganun ba? Nire-reseta po yan ni Dr. Gana sa mga patients namin. Yung Cialis. Sabi ni Dr. Popoy Tarok sabi ni Dr. Popoy Tarok, pampaganda raw ng blood circulation yan pampababa ng high dugo. blood. Yung Cialis. Ang bira. Si Doc Nonoy Panganiban pala, kumusta na? Ay, Doc Noy. Doc Nonoy, wala naman tayong pampakwan dyan. Ay, baka dapat na yung palitan ng bubong na inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry-Loom pre-painted ka na! Ay, Kuya Boy Fabian, magandang morning. Siguradong energize ang inyong bawat biyahe sa all-new Cherry Tigo Cross HEV. Isa sa mga pinakaabot kayang hybrid electric vehicles sa pamilihan ngayon. Meron itong 204 horsepower and torque na 310 Newton meters. Ang all-new Tigo Cross HEV ang isa sa pinaka-powerful na subcompact SUV sa merkado ngayon. Uy, Asek Vigor Mendoza, siguradong mapapanatag ang loob mo sa sasakyang ito dahil nakatanggap ang all-new Tigo Cross ng 5-star ANCAP safety rating. Bukod pa rito, ang Tigo Cross HEV ay isa sa pinaka-feature-packed na subcompact SUV. Meron ba naman itong 14 advanced driver assistance system features at adaptive cruise control. Meron din itong 360-degree camera. Hindi, At alam mo ba, Yusek TJ Batan ng DOTR doon sa Railways, Undersecretary for Railways. Total, hindi pa naman ayos yung mga relays natin na yan. Meron din itong wireless Apple CarPlay at Android Auto sa introductory price na 1,198,000 pesos lamang. Kung kinakabahan ka naman dito, birthday boy, DICT Secretary Henry Aguda. Uy, birthday? Birthday ngayon. Secretary Henry Aguda, happy birthday. Kung kinakabahan kang, baka naman malakas sa gasolina yan. Naku, hindi. Pagka nag-full tank ka, ito, pakinggan nyo. Ng 1,200 single tank capacity. Ma'am Tess Alviar Fajardo, tsaka General Bong Fajardo. Ito, pakinggan ninyo. Nag-birthday yung dalawang mag-asawa. Sabay. Sa 1,200 single tank capacity ng all-new Tigo Cross HEV, hindi lang isa, kundi 2 beses kang makakabalik-balik. Saan? Sa Baguio mula Maynila. Sasabihin mo kay Mayor Benji Magalong, Mayor, ikaw pa ba, Mayor? Ba't lagi kang nasa ibang lugar? Sinita pa. Nang hindi ka nagpapagasolina ulit. At syempre, para sa worry-free na pagmamaneho, may kasamang 8-year battery warranty at 5-year bumper-to-bumper warranty ang Tigo Cross HEV. Yan. Ano ba hinihintay nyo? Ate Nancy Makapinlak, mag-test drive na! Pangunahing balita sa showbiz. Uy! Sikat na new generation director nahatakan ng kotse. Naku po. Dahil mas inunang mamigay ng kung ano-anong regalo sa mga lalaki. What? Nako, kaysa magbayad ng utang. Tatay Bonnie Aporo. Hindi ba ang dami yung nahuhuling ganito dati sa circle? Si Police Major Tatay Bonnie Aporo, magandang morning. Sa circle ba siya dati? Retired. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Napakaluma, circle, ha? Bakit inabot mo ba yon? Yes, 90s yan. Ano bago ngayon? Bago na ngayon sa mga mall na siyempre. Sa mall na? Mall. Ganon. Sa yung palang circle ay inabutan mo pa pala yan? Yung dyan sa may sa may circle sa may Quezon City. Quezon City. Meron din yan dati sa Wildlife. Yung Wildlife. Hindi, magkaiba yun. Magkatabi. Magkatapat. Yung sa circle hanggang gabi yun. Yung sa Wildlife hindi pwede. Hanggang may oras may yan. May curfew dun eh. May curfew Alam na alam ni Kuyang Els Bartolome yun. Sa likod lang ng malalaking puno, doon sa may lagun, sa Blue Lagoon. Yan. Di ba naabutan nyo ba noon yung mga badingarsi? Ng mga para mga sundalo, ng ikot,
sa mga sinihan, sa mumurahing sinihan, di ba? Sa Theater. Theater, 80s naman yun. 80s yun, Diyan sa Pasig, dati meron dyan. Yung double pa yung palabas. Sa Delta dati. Delta. Quezon Avenue. Oo, sa Liberty, sa Crown, diba? Kabisado. Alam na alam ng bruha. Ito ngayon ang nakakaloka sa Super Mega nakakabaliw, Katunying at Ka Jerry. Itong isang kilalang new generation director na maraming ginagawang pelikula ngayon, nahatakan ng kotse. Hindi kasi nakakapagbayad pala sa kanyang kotse na inutang at sa halip ay mas inuuna nito mamigay ng mga mamahaling sapatos, damit, motor, sa mga lalaking kanyang nagugustuhan. Madalas talaga motor ang ibinibigay. Motor. Ikaw ba nakapagregalo ka na ba ng motor? Oo, nakapagregalo na rin. Laruan. Motor talaga. Nakakamacho ba sa kaibigang lalaki ang motor? Kotseng laruan nga lang kaya ko. Hindi. Tinatanong ko lang sa iba kasi madalas lagi motor ang bida sa kwentuhan ng magjowa. Lalo ng bading, iniregalo. Natural. Kapag binibigyan ng mga lalaki, nakakamacho yun. Tapos, iniaangkas ba? Nakaangkas ka ba o iba inaangkas? Iba ang kaangkas. Tapilitan pa pagka mag-aakas, magbabayad ka, dagdag bayad sa kanya. Anyway, yun nga, itong si Director na alam kong kilala ninyo, ay talaga namang napakahusay, napakagaling na Director at bigay ng kung ano-ano sa mga lalaking kanya nagugustuhan. Kaya ang ending, noong kamakailan lang ay nahatak yung kanyang sasakyan. Kaya ngayon walang sasakyan si Director. Ang naturang direktor na nahatakan ng kaniyang sasakyan ay may letter D sa kanyang pangalan. D as in Dade D. Dodu. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay, meron ba tayo? May naiwan? Sige. Take it away! Kumbachero, gusto kong unawain si Senator Erwin Tulfo. Baka naman sa sama na lang ng loob niya. Baka dala lang ng bugso ng damdamin. Yung binagit niyang kailangan we have to sometimes you have to bend the law. Na pwede raw pong baluktutin ang batas. Kabaliktaran yan sa dapat na ginagawa. Ang problema lang po nun, Senator Erwin, doon po sa sinabi ninyo, bagamat ulitin ko nauunawaan po namin, baka nga sa sobrang galit na ninyo sa nangyayari, gusto nyong lamukusin na ang muka ng mga magnanakaw sa gobyerno na pare-pareho naman po tayong siguro ng damdamin dyan. Kaya lang po, yung mensahe po nun sa ating mga kababayan na pagka pala gutom ka, pwede kang magnakaw ng konti. Parang gano'n. Pagka pala may mga sama ng loob ka, pwede mo nang saktan si ganito. Pwede pala, kumbaga, yung pong mensahe na yon coming from a lawmaker, medyo masama po ang dating sa ating mga kababayan. Kaya ang ating lang pakiusap sa ating mga mambabatas, especially kasama na si Dante Marcoleta, na baka pwedeng kapag ka nagdidiskurso kayo dyan, try to sip 1 liter of water first. Tapos sabi nga nila, huminga ka ng malalim at wag magpapadala sa bugso ng damdamin. Opo, kasi bawat sabihin nyo po dyan, lalo marami kayong mga taga-sunod, followers, naka-live. Baka sabihin, baka akalain nila na yan na ang natural, yan ang normal na mga Pilipino na pwede nating baloktutin ng batas basta't gusto lang nakararami. Pwede yun. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Well, then there, Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. This time check is brought to you by ACS.